Hi mga beso, we traveled to Hanoi, Sapa for 5 days and here's our Sapa full itinerary. So we booked our flight through Sebpack at ito ang presyo for 2 packs with travel tax and baggage na yan mga be. At pagdating namin ng Hanoi, nag-withdraw na agad kami sa ATM ng Dong dahil diretso na kami nito to Sapa. So nag-breakfast na lang kami sa airport, nag-banmi agad kami at lumabas lang kami dahil dito kami susunduin ng HK bus lines going to Sapa. Medyo natagalan lang yan kasi traffic sa Old Quarter. So I also booked this via Klook at binuko yung lower cabin dahil hindi lang daw ito nakakahilo at kompleto mga bed dito dahil may tubig, may unan, may kumot at may massage pa yung tihigaan mo. So tatravel kayo ng around 5 to 6 hours going to Sapa. May mga stopovers naman, medyo mahal lang doon sa mga stopovers mo kayo doon bumili ng food. At pagdating sa Sapa, hatid kayo sa inyong hotel. Dito kami nagstay sa D Homestay mga be. Ang ganda niya kasi sa harap niya yung sikat na funicular train ng Sapa. So nag-ano lang kami yan, freshen up at gumala na agad kami kasi nakita agad namin yung ganda niya nung papunta kami sa hotel. Ang ganda ng Sapa sa gabi, napakaliwanag. Na-amaze talaga ako. Akala ko kasi provincia vibes dito pero apakaganda niya. So gutom na rin kami kaya kumain kami dito sa Le Petit Gecko. Vegan food siya mga be, Vietnamese syempre, puro noodles. At nagtiramisu na rin kami dito. Advice ko lang sa inyo mga be, dito na rin kayo mag-shopping sa Sapa kasi mas mura dito talaga. Kinabukasan ay maaga kami umalis at nag-grab na kami going to Katkat Village. Hindi dapat talaga kami magko-costume dahil saglit lang kami dito pero nung nakita namin ang ganda ng mga costume kaya nag-rent na rin kami. At dito rin yan sa entrance ng Katkat Village, 150k dong ang entrance fee. Marami lang hagdan mga bed, marami rin mga shops dito. May option pala kayo na mag-motorbike na lang going to the falls pero pinili namin mag-walk para marami rin mga photo spots. So pagdating mo dito sa falls area, ito yung center ng village. Nag-breakfast muna kami dyan and nag-photoshoot pa more. Charis. Ang dami talagang mahagdan mga be, kaya yun. Dapat may exercise din kayo going here. Dumiretso na agad kami dito sa Alpine Coaster mga be. 200k dong for 1 ride and 300k kapag 2 rides. Sa una nakakatakot siya pero ang ganda at ang saya niya. Pwede mo palang i-control yung speed niya mga be, kaya ang saya. So noong una talaga takot ako pero eventually sakto lang pala siya. So saglit lang kami dyan. Dumiretso na kami dito sa Sapa Station para pumunta sa Fancy Pan. Binuko na lahat ng tickets via Klook. Ang binuko yung kasama na lahat. Marami kayong sasakyan. At ang una nyo sasakyan ay itong famous na red train na nakikita nyo sa mga Sapa vlogs. So after nyan, bababa kayo. Parang may isang malaking mall dito. Ikot kayo. Bago kayo sumakay ng cable car. Mga be, ito yung medyo matagal. Mga 20 minutes. At kung may fear of heights ka talaga mga be. Diyos ko, nakakatakot siya for me as may fear of heights kasi sobrang taas niya. Dito na rin kami nag-lunch sa taas after namin sumakay ng cable car yan. American food. At grabe, blessed talaga kami with the good weather kasi ang ganda ng Fancy Pan during our visit. Talagang may clearing. Ito yung kinakakaba ko pagpunta dito. Baka walang clearing. And may one ride pa pataas talaga dun sa summit. Ayan mga be. Kasama na rin yan sa ticket na binook namin sa Klook. And finally, we are here at the Fancy Pan Summit 3.143 MASL. Charis, tama ba? Nasa top na tayo ng Indochina. Alam nyo, lagi ko lang to nakikita sa mga vlogs and finally, I am here. Pwede rin yun pala to i-hike for 8 hours pero di naman para, charis. So, nung pababa, nag-book na lang kami uli ng train kasi hindi siya kasama doon sa nabili kong ticket. 120k dong din. So, after magpicturan dyan and all, sumakay uli ng cable car and yung monorail. At nagpunta na uli kami sa center. Tumambay kami dito sa Pine Forest Cafe sa Sapa. Ang ganda dito mga be. Tinry namin yung mga juices nila. Ang sarap. And matagal din kami dyan tumambay bago pumunta dito sa Sapa Swing. Ang dami naming energy, no? Dito kami nag-unlimited slides mga be. 150k dong ang entrance dito. Unli slides at itong drone shot ay 100k dong mga be. Pwede na napakasaya. As in siguro mga naka-anim kami dyang slide. Kasama din dito itong electrical ride na para kang nagre-race kart. Ganyan. Ang saya din yan. Ang daming mga activities dito actually. Ang daming photo spots. Ang hindi lang namin talaga napuntahan ay yung Moana Sapa. Pero I think okay na rin tong Sapa Swing kasi parang mas may activity siya. Hindi lang siya pang picturean. So after nyan, nag-ikot-ikot na uli kami dito sa
center, nag-dinner, at nag-cafe hopping na uli. Ang daming energy, pero yun nga, one whole day nagawa namin lahat ng mga balak namin. Kinabukasan, mag-check out na rin kami niyan. So, nag-breakfast muna kami dito sa Via Trekking Coffee. Ito yung sikat na coffee shop na may the best view ng funicular train. At ang mura din ng buffet breakfast nila mga be, 150k dong lang. At after namin mag-breakfast, inabangan lang namin syempre si Red Train. At ito na talaga yung shot na pag nakuha mo to, you made it to Sapa. Ito na yun, pwede ka nang umuwi. Okay na yun, nakasapa na tayo. Pag nagawa mo yun, kapag nakakuha ka na ng ganong shot, it's done. Nag-check out na uli kami yan, sumakay ng sleeper bus and on to the next episode dahil pupunta naman tayo ng Hanoi. Just been here.